Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1056, dapat kang mamatay. Tumingin si Lin Fang sa paligid, sina Lin Fang at Qiu Yuzin ang nauna. Walang ibang tao doon maliban sa kanila. Masaya si Lin Fang, umaasa siyang iyon ang magiging pinakamalaking papel sa kanilang rangkang. Kung lakas lang ang salik, siguradong hindi siya makakarank muna. Phew. Muling umubo ng dugo si Lin Fang. Sinabi ni Hao Qinglin. Nang babalik na kami, inatake kami ng isang tagapagtanggol sa harap ng altar. Gusto niya tayong patayin. Ha? Kumunat ang noo ni Hao Qinglin. Mukha siyang galit. Naglakas loob siya. Malamig na sabi ni Hao Qinglin. Lin Fang, bakit kanya inatake? Sa mundo sa ilalim ng lupa, sinubukan akong salakayin ng isang cultivator ng ikawalong layer ng Tianqi na may banal na sandata, ngunit hindi niya ako napigilan na makarating sa altar, kaya nagpa siya ang isang matandang lalaki na tulungan siya. Biglang galit na galit si Hao Qinglin. Normal ang pagpatay sa mundong iyon, gayunpaman, bawal ang pagpatay sa harap ng altar. Napakawalan Jia. Sumunod ka sa akin, Lin Fang. Malamig na sabi ni Hao Qinglin. Tumanggo si Lin Fang at muling tumayo. Pupunta din ako. Sabi ni Qiu Yuzin. Tumanggo si Hao Qinglin at nakarating sila sa isang palasyo kung saan sila makakabalik. Dumating na naman sila sa underground world. Slash. Malamig na umungol si Hao Qinglin at naglabas ng kaunting lakas sa isang tao. Agad na nahulog ang taong iyon at namatay. Hindi alam ni Lin Fang kung paano ginawa iyon ni Hao Qinglin. Terena, isang malakas na enerhiya ang pumaligid sa kanilang tatlo at sila ay naging isang sinag ng liwanag na gumagalaw patungo sa mga altar. Nagkatinginan sina Lin Fang at Qiu Yuzin. Nakakatakot ang bilis. Ito ay mas mabilis kaysa sa kanilang mga bangka kahit na. Si Hao Qinglin ay hindi kapanipaniwala. Nakita ni Lin Fang kung gaano kalakas si Hao Qinglin kay Gan Yu gamit ang kanyang reincarnation sword. Boom! Naramdaman ni Zuan Yuan ang isang napakalakas na enerhiya sa itaas niya, kaya itinaas niya ang kanyang ulo. Hindi niya magawang ilabas ang mga ito, dahil mayroon siya, lalo siyang magagalit. 2 buong araw na siyang hinahabol ni Yuan Fei na parang pusa at daga. Galit na galit siya, halos mabaliw na siya. Marahil ay hiniling ni Lin Fang kay Yuan Fei na gawin iyon. Sino ang maaaring maging ganoon kalakas? Bulong ni Zuan Yuan. Paano niya nahulaan kung sino ito? Zuan Yuan, bata, magpatuloy sa pagtakbo, kung hindi, papatayin kita. Sabi ni Yuan Fei nang napakalakas mula sa malayo. Damn you. Isip ni Zuan Yuan. Saka siya nagpatuloy sa pagtakbo. Kailan aalis si Yuan Fei? Kinailangan pang tapusin ni Zuan Yuan ang kanyang pagsusulit. Sina Hao Qinglin, Lin Fang at Qiu Yuzin ay nasa langit pa rin na lumilipad patungo sa mga altar. Napakabilis, nakarating sila. Nandoon pa rin ang ilang tao. Mukhang nag-iisip pa rin sila dahil sa nangyari kanina. Isang binata sa ika-4 na layer ng Tianqi ang naglabas ng isang banal na sandata. Ang katotohanan na gustong ipaghiganti ni Gu Shao ang pagkamatay ng kanyang kapatid, 2 Zun Cultivator ang nagsimulang mag-away. Sa huli, huminto sa pakikipaglaban ng mga tagapagtanggol, ngunit hindi lihim kung gaano kawalan Jia ang disipulo ni Emperor Tianlong. Nakaalis na si Gu Shao at malamig na nakangiti ang disipulo ni Emperor Tianlong. Paminsan-minsan, sinulyapan niya si Emperor Yu at ang disipulo ni Emperor Shi. Hindi niya nagawang patayin sina Lin Fang at Qiu Yuzin, maswerte sila sa pagkakataong ito. 3 tao ang dumating. Yung 2. Hindi ba sila nakaalis na? Bakit sila bumalik? Ngunit nang makita nila si Hao Qinglin, agad nilang naunawaan ang nangyayari. Mabuti nga. Naisip ng karamihan. Mabilis ang takbo nila dahil hindi nagtagal ay nakarating na sila sa gitna ng mga altar. Nagulat ang tagapagtanggol at gayon din ang mga tao. Naiintindihan nila kung ano ang mangyayari. Interesting. Kung magpapatuloy ang tensyon sa pagitan ni Emperor Tianlong at Emperor Shi at Emperor Yu, maaaring magkaroon ng ganap na digmaan. Brother Hao. Sabi ni Emperor Shi at ng disipulo ni Emperor Yu nang makita niya si Hao Qinglin. Nakangiti siya. Dumating ang kanyang pangalawang kapwa-disipulo. Kahit na mas matanda siya kay Hao Qinglin, si Hao Qinglin ang pangalawang direktang disipulo ng mga emperador, kaya kailangan niyang magpakita ng paggalang. Kinakabahan ngayon ang disipulo ni Emperor Tianlong. Lin Fang, sino ang nanakit sa iyo? Walang pakialam na tanong ni Hao Qinglin. Tumingon si Lin Fang at itinuro ang disipulo ni Emperor Tianlong na nagsasabing. Ginawa niya. Tumingin si Hao Qinglin sa kanya. Hao Qinglin. Mukhang natatakot siya. Kilala niya si Emperor Shi at ang direktang disipulo ni Emperor Yu, si Hao Qinglin. Hao Qinglin, Reincarnation Sword. Maraming tao ang nakakilala sa kanya. Si Hao Qinglin ay sikat at hindi lamang sa lalawigan ng Bahwang. Kilala siya ng bawat alagad ng imperial na cultivation sa lalawigan ng Bahwang. Paano haharapin ni Hao Qinglin ang bagay na ito? Naisip ng karamihan. Dahan-daang naglakad si Hao Qinglin patungo sa Zone Cultivator. Hao Qinglin, ano ang ginagawa mo? Malamig na tanong ng matanda, ngunit natakot siya. Huwag kalimutan na bukod sa mga tagapagtanggol, ang ibang mga Zone Cultivator ay hindi maaaring pumunta dito. Talagang mayroon kang mga bola upang ipaliwanag sa akin ang mga patakaran pagkatapos ng ginawa mo. Sabi ni Hao Qinglin. Hindi nakaimik ang matanda. Sa katunayan, nilabag niya ang mga patakaran noon pa man.
Hindi niya akalain na lalabag din si Hao Qinglin sa mga tuntunin at personal na pupunta doon. Ang Huangxi sa ilalim ng lupa ay isang lugar kung saan nagpapatayan ang mga tao. Yung alagad mo pinatay ng alagad ko, normal lang yun. Pagkatapos ay inatake ng iyong alagad ang akin malapit sa mga altar na isang paglabag sa mga alituntunin. Soon cultivator ka, lumabag ka sa patakaran at inatake mo ang alagad ko, napakawalan GMO. At saka, tagapagtanggol ka, hindi mo kayang atakehin ang mga disipulo, isa na namang paglabag sa mga alituntunin yan. Siyempre dapat kang mamatay. Sabi ni Hao Qinglin. Lahat ay namangha. Nais bang patayin ni Hao Qinglin ang matanda? Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1057, kung hindi ka baliw, maaari ka bang maging isang emperador? Mamatay, siyempre. Ulit ng matanda. Nakatitig siya kay Hao Qinglin habang sinasabi. Si Emperor Tianlong ay isa sa mga emperador na lumikha ng lugar na ito. Walang nakakaalam kung nasaan sina Emperor Yu at Emperor Shi, lumabas sila nang wala saan. Pinoprotektahan ko ang altar na ito at nang ahas kang sabihin na dapat akong mamatay. Katawa-tawa, sinong nagsabing hindi maaaring maging emperador ang mga cultivator? Si Emperor Tianlong ay isang emperador sa loob ng mahabang panahon. Si Emperor Yu at Emperor Shi ay naging mga emperador salamat sa kanilang likas na kakayahan. Hindi ganoon ang kaso para kay Emperor Tianlong. Nilabag mo ang mga alituntunin sa pamamagitan ng pag-atake sa kapwa ko disipulo, kaya mamamatay ka. Tumalon si Hao Qinglin at lumitaw ang maputlang ilaw na nakapalibot sa matanda. Para siyang mag-yellow. Talagang inaatake siya ni Hao Qinglin. Kinilig ang karamihan. Si Hao Qinglin ay hindi kapanipaniwala, sa hinaharap, tiyak na siya ay magiging isang emperador. Kahit ngayon ay ginagalang ng ilang emperador si Hao Qinglin. Magiging maliwanag ang kanyang kinabukasan. Napatras ang Zun Cultivator at tumalon sa kanyang altar na nagsimulang kumislap. Naghahanda na siyang mag-teleport. Gusto niyang tumakas. Ang karamihan ay namangha. Bagamat siya ay isang tagapagtanggol, handa niyang talikuran ang lugar na ito at ang kanyang mga alagad. Nakakahiya. Hinahabol siya ni Hao Qinglin para patayin siya. Ano ang mas magandang desisyon? Ang pagtakas at pagkawala ng mukha at ginagawang mawalan ng mukha si Emperor Tianlong o mamatay sa pagprotekta sa altar. Mas inalagaan niya ang sarili niyang buhay kaysa sa reputasyon ng grupo niya. Hao Qinglin, kung pipilitin mo akong umalis, magagalit ang emperador at hindi ka mananatiling walang pinsala. Sa tingin mo ba kailangan iyon? Takot na sabi ng matanda. Ayaw niyang umalis kung hindi naman niya kailangan. Noong inatake mo ang aking alagad, na isang paglabag sa mga alituntunin, hindi mo ba naisip na magagalit ang aking mga guro? Nakakatawa ka, sabi ni Hao Qinglin. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Sinabi ko sa iyo, tiyak na papatayin kita. Kumunat ang noo ng matanda. Desidido si Hao Qinglin na patayin siya. Lalong nagniningning ang altar nang lumitaw ang teleportation portal. Aalis na sana siya. Kaya, aalis ka na, sabi ni Hao Qinglin. Mukhang natakot ang matanda. Naglabas siya ng ilang chi at lumitaw ang isang ulap na lumipat patungo sa Hao Qinglin. Kung hindi kita papatayin, hindi maghihiganti ang kapwa ko disipulo. Sabi ni Hao Qinglin na sinuntok ang ulap at agad itong sinira. Nagpatuloy siya sa pagsulong sa hindi maipaliwanag na bilis. Biz. Lumitaw ang nakakasilaw na mga ilaw habang unti-unting naglaho ang matanda. Mangarap ka, sabi ng matanda. Hindi kayang patayin ni Hao Qinglin ang matanda. Huli na ang lahat. Ako, si Hao Qinglin, ay hindi nananaginip. Sabi ni Hao Qinglin na walang pakialam. Tumalon siya patungo sa altar. Ang mga tao ay namangha. Ano ang ginagawa ni Hao Qinglin? Kung tumalon si Hao Qinglin sa portal na iyon, mapupunta siya sa teritoryo ng kaaway, papatayin ba niya ang matanda doon? Nabaliw siya. Ito ay masyadong mapanganib. Si Lin Feng ay nagulat din. Biz. Muling lumitaw ang lakas sa paligid ng altar, si Hao Qinglin mismo ang nag-activate ng altar. Brother, kalimutan mo na yan. Sigaw ni Lin Feng. Si Hao Qinglin ay dati na niyang kapwa disipulo kaya natawag niya itong kapatid. Brother, naging alagad ka lang ng Imperial Cultivation kaya walang makapagpapahiya sa iyo. Tsaka nilabag niya yung rules para atakehin ka. Kahiya-hiya ang matandang asong iyon. Kung matatalo ang mga alagad ni Emperor Shi at Emperor Yu sa normal na mga kondisyon, wala kaming sasabihin, ngunit ngayon ay pinahiya ka niya at nilabag ang mga patakaran. Si Hao Qinglin ay mukhang kalmado at tahimik na parang may ginagawa siyang normal. Ang ibang mga tao ay namangha. Maging ang mga walang kinalaman dito ay mukhang tense. Si Hao Qinglin ay baliw. Naging seryoso si Lin Feng. Handa si Hao Qinglin na gawin ang lahat para sa kanyang mga kapwa disipulo at guro. Ang lakas ay patuloy na bumabalot kay Hao Qinglin, siya ay aalis. Aalis na talaga siya. Hindi siya natatakot. Naisip ng karamihan. Sinabi ni Emperor Shi at ng disipulo ni Emperor Yu kay Lin Feng. Brother, bumalik ka at ipaalam sa iba. Sige. Sabi ni Lin Feng na tumatango. Si Qiu Yuzin at Lin Feng ay bumalik sa altar. Kailangan nilang sabihin kay Mo Chen ang tungkol kay Hao Qinglin. Napakabilis, sina Lin Feng at Qiu Yuzin ay nasa Tiantay muli. Wala pa ring tao doon. Mabilis, nahanap nila ang sado. Brother, ginamit ni Hao Qinglin ang teleportation portal ni Emperor Tianlong.
Sabi ni Linfang sa Sado. Agad na tumayo si Sado. Sige. Naiintindihan ko. Kumislap ang kanyang siluet at lumipad siya patungo sa isang palasyo. Walang oras si Linfang para sabihin sa kanya ang dahilan. Saan siya pumunta? Tanong ni Kyuyuzin. Tiyak na pinuntahan niya si Mo Chen. Sabi ni Linfang. Dumating sila Mo Chen. Mukha siyang kalmado, mas kalmado kaysa kay Sado. Linfang, maglakad tayo at mag-usap. Sabi ni Mo Chen. Tumanggo si Linfang. Pinalibutan ng lakas si Linfang. Dinadala muli ni Mo Chen si Linfang sa parehong palasyo. Yuzin, manatili ka rito. Sabi ni Linfang. Mo Chen at Linfang nawala muli. Tumingin si Kyuyuzin sa kanila, hindi siya nakaimik. Ang agility technique ni Mo Chen ay hindi ka panipaniwala. Linfang, sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari. Mukhang seryoso si Linfang. Sa isang kisap mata, muli silang lumitaw sa Huangzi sa ilalim ng lupa. Ipinaliwanag ni Linfang ang lahat kay Mo Chen ng napakabilis. Tumiti si Mo Chen sa isang maningning na paraan. Mukha naman siyang kalmado. Nalito si Linfang sa kanyang reaksyon sa balitang ito. Kung hindi ka baliw, paano ka magiging emperador? Hindi naman ako nagulat sa mga kinikilos niya. Natatawang sabi ni Mo Chen. Nasa altar na sila. Ang mga tao ay hindi makapaniwala nang makita sila, si Linfang ay umalis lamang ng ilang minuto bago. Kung hindi ka baliw, paano ka magiging isang emperador? Bulong ni Linfang. Ang walang kapantay na martial god unang yugto. Kabanata 1058, baliw si Hao Qinglin. Sinabi ni Hao Qinglin na gusto niyang patayin ang matanda at hindi siya nagdalawang isip kahit isang segundo. Tama si Mo Chen, iyon ay kabaliwan. Ngunit sa opinyon ni Mo Chen, upang maging isang emperador, kailangan mong maging mabaliw. Pupunta ako at tingnan kung ano ang nangyayari sa aking sarili. Sabi ni Mo Chen na tumatalon patungo sa altar ni Emperor Tianlong. Nawala siya sa loob. Nakaalis na si Hao Qinglin at ngayon ay pupunta rin doon si Mo Chen. Si Mo Chen at Hao Qinglin ay parehong direktang disipulo ni Emperor Yu at Emperor Shi. Ano ang mangyayari kung bigla silang lumitaw sa teritoryo ni Emperor Tianlong? Nakakabaliw sila. Bukod pa rito, mawawalan ng mukha ang mga tao ni Emperor Tianlong pati na rin ang emperador. Si Mo Chen at Hao Qinglin ay magdudulot ng maraming kaguluhan doon. Brother, pwede ba akong sumama? Tanong ni Linfang kay Mo Chen. Tumanggo si Mo Chen at sinabi. Sige, halika. Makakabuti rin iyon sa iyo. Salamat sa iyo kapatid na lalaki. Sabi ni Linfang habang tumatalon papunta sa altar. Lakas ang lumitaw at binalot sila. Ang mga tao ay namangha, lahat sila ay nabaliw. Dahil inatake ng disipulo ni Emperor Tianlong si Linfang, magdudulot sila ng ganoong kalaking gulo. Umalis si Hao Qinglin sa loob ng maikling panahon ngunit sapat na ang panahon para magdulot siya ng malaking problema. Pagdating nila, nadatnan nila ang maraming palasyo na lahat ay mukhang napakarilag. May isang napakalaking rebulto na may nakatayo sa ibabaw nito. Ang taong iyon ay may hawak na dumudugong ulo ng tao sa kaliwang kamay. Ang ulo ng matandang lalaki ang nagtangkang patayin si Linfang. Sa kanyang kanang kamay, mayroong isang nakasisilaw na espada, ito ay ang Reincarnation Sword, ang espada ni Hao Qinglin. Hao Qinglin, baliw ka. Maraming malalakas na cultivator ang naglalabas ng malakas na chi. Lahat sila ay mga Zun cultivator ng Imperial Sect ni Emperor Tianlong. Sinundan ni Hao Qinglin ang matanda sa teritoryo ni Emperor Tianlong at pinatay siya doon. Nakaramdam sila ng kahihiyan. Sinubukan niyang patayin ang aking alagad sa altar. Kailangan niyang mamatay. Mahinahong sabi ni Hao Qinglin. Nasa malayo si Gu Xiao at nakita niya ang lahat. Galit na galit siya. Naiintindihan niya ang ibig sabihin ni Hao Qinglin. Walang mas makakaintindi sa sitwasyon kaysa sa kanya. Hindi niya akalain na pupunta si Hao Qinglin sa kanilang teritoryo para patayin ang matanda. Bumibilis ang tibok ng puso niya. Dapat mamatay ka rin kung ganoon. Malamig na sabi ng isang tao. Hao Qinglin, sinabi ng lahat na magiging emperador ka balang araw. Sa kasamaang palad, mamamatay ka ngayon. Isang malakas na lakas ang sumalakay sa kalawakan at pinalibutan si Hao Qinglin. Ang nakakatakot na enerhiya ay nagpahirap kay Hao Qinglin. Ilang dosenang Zun cultivator ang sabay-sabay na naglalabas ng kanilang mga abstruse energy. Itinaas ni Hao Qinglin ang kanyang ulo at tiningnan ng mga enerhiya. Itinapon niya ang ulong hawak niya at sinabi, dapat mamatay ang mga taong hindi gumagalang kay Emperor Shi at Emperor Yu. Dahan-daang itinaas ni Hao Qinglin ang kanyang espada. Ang kanyang espada ay nahulog mula sa langit at tila baguguho ang buong mundo sa ilalim nito. Nag-iwan ito ng bakas sa langit at lahat ng nasa daanan ng espada ay naging abo. Walang nakakatakot na tunog, maliliit na banayad na tunog lamang. Gayunpaman, ang mga lakas na nilalaman ng espada ay nakakatakot. Lumitaw ang isang butas sa kapaligiran at tumalon si Hao Qinglin dito. Hao Qinglin, mamamatay ka ngayon, ano man ang mangyari. Sabi ng isang boses na umalangaw sa malayo. Isang napakalaking kamay ang bumagsak mula sa langit patungo kay Hao Qinglin, ito ay parang kamay mula sa isang Diyos. Parang guguho ang langit sa bigat nito. Walang hangganang dagat ng sakit. Sabi ng isang tao sa malalim na boses. Ang dambuhalang kamay ay bumagsak at ang mga alon ng enerhiya ay gumugulong sa hangin. Malapit ka nang ipanganak muli. Sabi ni Hao Qinglin na walang pakialam.
Muli niyang itinaas ang kanyang espada at naglabas ng kaunting lakas ng espada. Nagbuga ito ng nakakasilaw na mga ilaw habang ang dambuhalang at walang limitasyong dagat ng sakit ay nahulog dito. Lalong lumaki ang reincarnation space, tila kaya nitong lumunin ang 10,000 bagay ng paglikha. Nahulog dito ang dambuhalang kamay at ngayon ay muling magkakatawang tao. Walang sino man ang makakatakas sa kanilang karma. Sabi ni Hao Qinglin sa malalim na boses. Tapos nawala yung kamay. Ang iyong reincarnation strength ay hindi makakatakas mula sa isang banal at celestial na kamay. Sabi ng patuloy na nagsasalita ng malaki. Ang kanyang dambuhalang kamay ay lumitaw at lumipat patungo kay Hao Qinglin. Sa isang iglap, pilit nitong sinunggaban si Hao Qinglin. Frozen na mundo, katapusan ng buhay. Seryosong sabi ng isa, nakaramdam ng sobrang lamig si Hao Qinglin. Mamatay. Sabi nung taong yun. Isang walang katapusang lakas ang lumitaw sa hangin at lumipat patungo sa Hao Qinglin. Si Hao Qinglin ay naliligo sa mga ilaw, hindi siya kayang patayin ng mga enerhiyang iyon. Ang kanyang reincarnation sword ay gumuhit sa kalangitan at madaling nabasag ang yelo. Hao Qinglin, papatayin ka namin ngayon. Sabi ng mga taong gumagalaw papunta sa kanya. Gayunpaman, si Hao Qinglin ay mukhang malamig at hiwalay. Walang sino man doon ang maaaring magdulot sa kanya ng anumang pag-aalala. Dahil sa tingin mo ay madali mo akong mapapatay, sisiguraduhin kong hindi ka magre-reincarnate. Sabi ni Hao Qinglin. Ang kanyang reincarnation sword ay tumatawid pa rin sa kalangitan na naglalabas ng mga banayad na tunog at nagkakalat ng reincarnation energies. Isang dagat ng reincarnation energy ang lumitaw sa likod ng kanyang espada. Biz. Dalawang silhouette ang lumapit kay Hao Qinglin at mabilis na nilamon ng reincarnation energies. Wala silang oras na magsalita, nawala na lang ang katawan nila. Napakalakas niya, nilalabag niya ang mga batas ng lupa at langit. Naisip ni Mo Chen at Lin Feng sa malayo. Nakikita nila ang lahat. Mo Chen. Nakaramdam ng presensya ang karamihan. Tumingon sila at nakita sina Mo Chen at Lin Feng. Naroon si Emperor Yu at ang pangalawang direktang disipulo ni Emperor Shi, si Hao Qinglin. At ngayon ang kanilang unang direktang disipulo, si Mo Chen, ay naroon din. Isa itong kahihiyan para kay Emperor Tianlong at sa kanyang mga alagad. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1059, Teleportasyon. Brother. Nang makita ni Hao Qinglin si Mo Chen, tumango siya at ngumiti. Si Mo Chen, isa pang hindi kapani-paniwalang cultivator ay kasama niya. Sa kanya, walang mangyayari. Tumiti si Mo Chen at tumingin sa mga tao ni Emperor Tianlong. Si Emperor Tianlong ay sikat sa mahabang panahon, bakit ang kanyang mga disipulo ay walang kakayahan? Ang isang grupo ng mga Zun cultivator ay hindi kayang patayin ang aking kapwa disipulo ng mag-isa, anong kahihiyan? Mo Chen, si Hao Qinglin ay dumating sa aming teritoryo at pinapatay ang aming mga tao. Pagbabayaran ninyo ang kanyang mga kasalanan sa inyong buhay. Patuloy mo kaming insultuhan at makikita mo. Tuturuan ka namin ng isa o dalawa. Sabi ng cultivator na gumagamit ng celestial hand attack kanina. Hindi makaalis si Hao Qinglin kung hindi ay magagalit si Emperor Tianlong. Ikaw ay mali. Pinatay mo ang isa sa aming mga alagad sa altar, pumunta kami dito upang ipatupad ang mga patakaran. Wala kaming nilabag na tuntunin sa pagpunta dito. Mahinahong sabi ni Mo Chen. Pagkatapos ay dinagdag niya. Si Hao Qinglin ay isang cultivator ng ikalimang layer ng Zun Qi, ngunit kung ikaw, sa parehong antas ng cultivation gaya niya, ay nagawang patayin siya, wala akong sasabihin. Gayunpaman, kung mahina ka, isa ka lamang kahihiyan sa iyong emperador. Mga cultivator ng parehong antas. Nakangiti ang mga cultivator Zun. Alam ng lahat na si Hao Qinglin ay napakalakas. Para sa isang cultivator ng parehong antas ng cultivation, ang pagtalo kay Hao Qinglin ay magiging lubhang mahirap. Sinulyapan niya si Mo Chen at sinabi, papatayin natin siya sa anumang kaso. Mamatay. Ang mga alon ng enerhiya ay gamulong sa hangin at naging mga sinag ng liwanag na lumilipat patungo sa Hao Qinglin. Muli niyang ginalaw ang kamay niya na naging dambuhalang. Gusto niyang patayin si Hao Qinglin. Hindi ganoon kadaling hiyain si Emperor Shi at ang mga alagad ni Emperor Yu. Sabi ni Mo Chen nang makita niyang sinalakay ng cultivator si Hao Qinglin. Si Lin Feng ay biglang napalibutan ng mga ilaw at si Mo Chen ay nawala. Nagbigay ng proteksyon si Mo Chen kay Lin Feng. Siya ay nagpakita sa ibang lugar at si Lin Feng ay nagkaroon ng impresyon na siya ay nag-hallucinate. Si Mo Chen ay nagpakita sa tabi ni Hao Qinglin. Parehong ngumiti ang kapwa-disipulo sa isa't isa. Ito ay magiging isang magandang labanan. Ang mga ilaw ng reincarnation ay sumalakay sa teritoryo. Ang pag-atake ng espada ni Hao Qinglin ay mukhang simple lang tulad ng dati, karamihan sa mga tao ay hindi maintindihan kung gaano kakilakilabot ang pag-atakeng iyon. Tumitaw muli ang isang butas sa atmosfera at lumitaw ang ilang mga butas pagkatapos nito. Tila ang mga butas na iyon ay naglalaman ng mga enerhiya ng buhay at kamatayan. Tila may mga kaluluwang nagmumula sa mga butas na iyon. Sirain. Sigaw ng isang tao. Isang dambuhalang kamay na kasing laki ng bundok ang lumitaw. Ang mga tao ay mukhang maliliit sa tabi ng kamay na iyon. Gumalaw ang dambuhalang kamay patungo sa reincarnation empty space at hinawakan ito, ngunit hindi nito kayang sirain.
Pinalibutan ng mapang api na enerhiya sina Hao Qinglin at Mo Chen, ang bawat pag-atake ay hindi kapani-paniwala at malakas. Si Lin Feng ay namangha. Isa lang sa mga pag-atakeng iyon ay sapat na para patayin siya. Mayroong milyon-milyong mga paraan upang labanan. Sabi ni Mo Chen habang lumilitaw ang mga ilaw mula sa kanyang katawan. Ipinanganak sa alabok, bumalik sa alabok. Walang pakialam na sabi ni Mo Chen. Ang lahat ay nagiging alikabok sa landas ng pag-atake ni Mo Chen. Ano yan? Isip ni Lin Feng. Hindi siya nakaimik at namangha. Si Emperor Shi at ang mga disipulo ni Emperor Yu ay napakalakas. Sinalakay ng aking kapwa alagad ang matandang umatake sa kapwa nating disipulo, ngayon ay pantay na tayo. Huwag nating galitin ang mga emperador. Sabi ni Mo Chen. Ayaw niyang lumikha ng sobrang tensyon. Kung hindi, kung magagalit si Emperor Tianlong, isang malaking digmaan ang magsisimula. Brother, alis na tayo. Sabi ni Mo Chen kay Hao Qinglin habang tumatalon patungo kay Lin Feng at hinawakan siya. Sa tingin mo saan ka pupunta? Tanong ng isa sa malalakas na cultivator na nagsimulang humabol sa kanila. Dumating sina Mo Chen at Hao Qinglin at nagdulot ng gulo sa kanila, ngayon gusto na nilang umalis. Higit pa rito, ininsalto nila ang kanilang mga Zone cultivator. Nagpatuloy sa pagtakbo sina Mo Chen, Lin Feng at Hao Qinglin at nakarating sa isang teleportation portal. Binuksan ni Mo Chen ang kanyang ikatlong mata at siniyasat ang portal. Sabay galaw ng mga kamay niya na parang may ginuguhit. Ano ang ginagawa niya? Isip ni Lin Feng. Si Mo Chen ay umuukit ng mga banal na marka na naglalaman ng hindi kapani-paniwalang lakas ng ilusyon. Sumipol ang kapaligiran ng may lumitaw na butas. Walang laman na portal ng kalawakan, bukas. Sabi ni Mo Chen. Isang gate ang lumitaw at ang lakas ay lumabas mula rito. Walang sapat na oras si Lin Feng para makita kung ano mismo ang ginagawa ni Mo Chen. Si Mo Chen ay nagukit ng higit pang mga banal na marka at ang puso ni Lin Feng ay tumatakbo. Binuksan ni Mo Chen ang isang walang laman na portal ng kalawakan. Pumasok ka, sabi ni Mo Chen. Dumaan sa gate sina Lin Feng at Hao Qinglin. Kakaiba ang pakiramdam ni Lin Feng, na parang nasa panaginip. Ito ay ang parehong sensasyon tulad ng kapag ginamit niya ang altar. Maaaring gamitin ni Mo Chen ang kanyang sariling lakas upang lumikha ng mga altar at mag-teleport sa isang kapritsyo. Hinabol sila ng maraming malalakas na cultivator. Malakas ang kanilang lakas at galit na galit sila, ngunit nawala ang tatlong disipulo bago pa nila sila mahuli. Nagulat si Lin Feng, ibinuka niya ang kanyang bibig, ngunit nagsalita muna si Hao Qinglin gamit ang telepathy. Lin Feng, huwag mo siyang abalahin ngayon. Kung na-distract mo siya, baka magulo, kailangan niyang mag-concentrate. Tumanggo si Lin Feng. Nanatiling tahimik si Mo Chen, ginagamit niya ang kanyang makajos na kamalayan sa hindi kapani-paniwalang antas. Hindi maisip ni Lin Feng kung paano iyon ginagawa ni Mo Chen. Biz. Nanginginig si Lin Feng. Pakiramdam niya ay may mabigat na tore sa kanyang likuran at pagkatapos ay may naramdaman siyang bagay sa ilalim ng kanyang mga paa. May nakita siya sa kanyang harapan, nasa likod sila ng Huangxi sa ilalim ng lupa, sa mga altar. Si Lin Feng ay namangha at ang mga tao ay ganoon din. Ang mga altar na iyon ay maaari lamang gamitin para sa one-way teleportation. Ginamit ba ng tatlo ang sarili nilang lakas para mag-teleport? Ginamit ni na Hao Qinglin, Mo Chen at Lin Feng ang altar ni Emperor Tianlong at ngayon ay bumalik na sila. Mababaliw ang mga tao ni Emperor Tianlong. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1060, malaking salungatan. Napakamangha. Paano sila nakabalik? Akala ng karamihan ay namangha. Nagsagawa na kaya sina Hao Qinglin at Mo Chen ng teleportation spells. May dugo. Parang pinatay ni Hao Qinglin ang lalaki. Naisip ng karamihan nang makita nila ang dugo sa kanyang damit na pilak. May napatay siya. Kahit na hindi alam ng mga tao kung ano ang nangyari sa teritoryo ni Emperor Tianlong, malamang na nababaliw na ang mga tao ni Emperor Tianlong ngayon. Si Emperor Shi at ang mga disipulo ni Emperor Yu ay nagpunta sa kanilang teritoryo at nakabalik dito. Nagsimulang umagos muli ang lakas ng altar. Ang altar ni Emperor Tianlong, ilang tao ang nagsisikap na makabalik dito. Naisip ng karamihan. Tulad ng inaasahan, ang sitwasyon ay nagiging wala sa kamay. Napaungol si Hao Qinglin, lumingon at lumitaw ang nakakasilaw na mga ilaw. Agad siyang tumalon patungo sa altar, kumalat ang mga dagandong sa hangin nang masira ang altar. Nakakabaliw. Naisip ng karamihan. Kung walang altar, napakahirap na makabalik mula sa Huangxi sa ilalim ng lupa. Si Hao Qinglin ay baliw. Naisip ng karamihan. Napatay niya ang tagapagtanggol ng altar at ngayon ay sinira niya ang kanilang altar. Tumingin si Hao Qinglin sa matandang lalaki na nasa sarili nilang altar at nakasimangot na parang may gustong sabihin. Hindi ganoon kadaling makalimot ang mga tao ni Tianlong. Kung hahanapin nila tayo, wala tayong pakialam, pero natatakot ako na baka gumamit sila ng ibang masasamang paraan para salakayin ang mga tao natin dito. Ito ang unang proseso ng recruitment ng ating mga emperador kaya hindi natin maaaring hayaang sirain ito ng sinuman. Sabi ni Mo Chen, nangangatuwiran. Nag-aalala rin si Hao Qinglin tungkol doon. Wala silang pakialam sa mga tao ni Tianlong, ngunit nag-aalala sila sa kanilang mga kandidato na nandoon pa rin. Bukod dito, alam ng lahat ang tungkol sa proseso ng recruitment ng kanilang mga guro.
Kung galit si Emperor Tianlong, gagawa siya ng paraan para sirain ang kanilang pagsusulit. Siyempre, ayaw ni Mo Chen at Hao Qinglin na mangyari iyon. Maaari tayong manatili dito. Walang pakialam na sabi ni Mo Chen. Pagkatapos ay tumingin siya kay Lin Feng at sinabi, Lin Feng, bumalik ka at ipaalam sa ating kapwa-disipulo. Malalaman niya ang gagawin. Sige. Walang pag-aalinlangan na tumanggo si Lin Feng. Muli siyang tumalon sa kanilang altar. Nangyayari ang lahat ng ito dahil sa kanya. Hindi niya akalain na magiging ganito ang sitwasyon. Hindi rin inasahan ni Gu Xiao ang alinman sa mga ito. Kung hindi, maglakas loob ba siyang kumilos ng ganoon? Ang ilalim ng lupa ay hindi kapani-pani, walang malawak at maraming tao ang nasa loob, nangangaso. Sa isang lugar sa kagubatan na iyon, huminto sa tuktok ng isang puno ang isang cultivator ng ika-6 na layer ng Tianqi. Biglang sumulpat ang mga tao sa di kalayuan. Tumingin siya sa direksyong iyon at pinagmasdan ng makapangyarihang mga cultivator. Lahat sila ay mga Zun cultivator. Pakiramdam niya ay masusuffocate siya sa ilalim ng kanilang mapang Apengqi. Ano ang nangyayari? Bakit may mga Zun cultivator dito? Isa sa mga Zun cultivator ay partikular na malakas. Ang mga taong iyon ay nawala sa abot tanaw, ngunit ang kanilang chi ay nagtagal at patuloy na inaapi ang taong iyon. Nanatili ang cultivator sa puno at sinubukang kumalma. Iniisip niya kung saan nanggaling ang malalakas na cultivator na iyon. Biz. Sa sandaling iyon, isa pang nakakatakot na alon ng lakas ang gamulong sa hangin, mas maraming tao ang muling lumitaw sa parehong lugar. Ayan na naman. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso niya. Anong pagkakataon? Dalawang magkaibang grupo ang dumarating mula sa iisang lugar. Mga Zun cultivator na naman. Tumibok ang kanyang puso. Nawala na naman yung mga yon. May seryosong nangyayari. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Ang mga Zun cultivator mula sa dalawang magkaibang grupo na dumating sa iisang lugar, may malaking nangyayari. Hindi lang siya ang nagulat, lahat ng nandoon ay nagulat. Pareho silang nag-iisip, may seryosong nangyayari. Maraming tao ang nanood habang ang mga Zun cultivator ay nawawala sa abot tanaw. Napakaraming Zun cultivator. Nasa altar pa rin sina Mo Chen at Hao Qinglin, mahinahong naghihintay doon. Hindi na nila kailangang maghintay na masyadong matagal hanggang sa dumating ang mga tao ni Emperor Tianlong. Hinahabol mo kami, maganda, bukas ang Tiantai, gusto mo bang sundan kami doon? Sabi ni Mo Chen na may walang pakialam ng ngiti na para bang hindi niya naramdaman ang kanilang malamig na enerhiya. Narinig namin ang mga kandidatong nag-a-apply para maging Emperor Shi at ang mga alagad ng imperial na paglilinang ni Emperor Yu ay narito. Hindi sila dapat mahina. Kailangan naming pumunta at makita sila mismo. Malamig na sabi ng leader ng grupo. Hindi sila makapunta sa Tiantai, hindi sila sapat na malakas. Pangalawa, kung pupunta sila doon, magsisimula ang isang tunay na digmaan, hindi nila magagawang harapin ang mga emperador noon. Nais nilang masiraan ng mukha ang dalawang emperador at ang kanilang mga tao. Tumiti si Mo Chen. Pinagbabantaan sila ng mga taong iyon, ngunit hindi sila masyadong baliw. Sa di kalayuan, mas maraming enerhiya ang gamulong sa hangin. Tumingon ang mga tao at nakita ang isang grupo ng mga tao. Nandoon din si Lin Feng. Darating ang mga tao ni Emperor Shi at Emperor Yu. Hindi masaya ang mga tao ni Tianlong. Makinig ka, sabi ni Mo Chen. Napatingin ang lahat sa kanya. Dapat malinaw na maunawaan ng lahat kung ano ang nangyari ngayon. Sa lugar na ito, dumarating ang mga alagad niya upang maging mas malakas sa pamamagitan ng pangangaso ng ibang tao. May mga tuntunin din, sa mga altar, bawal makipag-away. Kung nilabag ng lahat ang panuntunang iyon at umatake dito, ang underground training ground na ito ay magiging walang saysay. Sinalakay ng matanda ang kapwa naming alagad, kahit na siya ay isang tagapagtanggol. Dumating kami sa Tianlong, ngunit ngayon ay umalis na kami. Bakit kami hahabulin? Kung gusto mong lumaban, ang mga tao ni Tiantai ay lalaban, ngunit natatakot ako na hindi yun mapapahalagahan ng mga emperador. At saka, sa palagay ko ay hindi kakayanin ng Huangxi sa ilalim ng lupa ang aming pinagsama-samang enerhiya. Mahinahong sabi ni Mo Chen. Ang lahat ng mga emperador ay dapat magpulong sa lalong madaling panahon. Kung gusto mong lumaban, may mga pagkakataon mamaya. Hindi mo na kami kailangang takutin ngayon at sabihin sasalakayin mo ang aming mga alagad.